Hello po sa ating lahat mga kapatid kaibigan. Araw ng linggo ngayon, narito tayong muli para sa ating pagbabasa sa Biblia. So bibigyan natin ng pansin ngayon dito sa chapter 3 ng Juan, verse 14 hanggang sa 17. So bago tayo magsimula, inanyayahan ko kayo munang tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo Ama sa mga oras na ito. Maraming salamat sa mga kalakasan taglay namin o Diyos sa aming mga pisikal na katawan. Maging ang mga nanonood Panginoon at nakarinig sa bidyong ito, kayo po Panginoon ang magpapala sa bawat isa sa kanila, maging ang kanilang buong sambayanan o Diyos. Muli po sa iyo po ang pinakamataas sa kapurihan ng lahat ng karangalan. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Ngayon, doon sa verse 14 ng Juan, mayroon pong sinasabi si Jesus dito. So, pagkatapos natin basahin, bibigyan po natin ito ng explanation. Paano natin ito ma-explain? Ito, babasahin muna natin. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. So, ito po ang sinasabi ng verse 14 ng chapter 3 ng Juan. So ngayon, anong kinalaman doon sa tansong ahas na sinasabi dito ni Jesus, yung tansong ahas na itinaas ni Moises doon sa ilang, at dito sa yung gayon din naman sinasabi ni Jesus na kailangan ni itaas ang anak ng tao. So titingnan natin kung ano. Ngayon, para malaman po natin yung tansong ahas na sinasabi ni Jesus Christ na itinaas ni Moises doon sa ilang, magbabasa po tayo dito sa mga bilang Kapitulo 20 o 21, mga talatang 4 hanggang sa talatang 9. So 9. So ganito po ang sinasabi. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. So hindi sinasabi dito kung bakit nila iniiwasan ang Edom. So basta ang sinasabi, iniiwasan lang ang Edom. Ngayon, subalit nainip sila sa pasikot-sikot ng paglalakbay. So nainip ang mga Israelita. To nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. So ganito po ang ilang mga pagreklamo, mga kapatid kaibigan. So inilabas mo kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito, sabi dito. So wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. So sabi nila. Dahil dito pinadalhan ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Ngayon, lumapit sila kay Moises. So ganito yung mga Israelita sa mga panahon nila dati, sa panahon nila noon, puro lang sila likramo. Pagkatapos kung napapansin na nila na nagagalit na si Yahweh sa kanila according sa text, so doon na sila natatakot. So doon na sila dudulog, doon na sila hihingi ng sabihin natin kapatawaran para mapatawad sila. So kaya lumapit sila kay Moises at sinabi nila doon na nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipinalangin mo kami sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tangso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy
ang sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. So, ando na. Ang sino daw matuklaw sa ahas at makakita, tumingin doon sa tansong ahas na yon ay hindi mamamatay. So, yun po ang sabi. Kaya't lahat ng natuklaw ng ahas at tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. So, anong konekta dito? Siya sinasabi ni Jesus Christ nga gayon din naman. Kailangan din itaas ang anak ng tao. So, bakit kaya? So, halika, sasamahan niyo po ako. Babalikan po natin ang Juan 3, verse 15. Tuloy po tayo sa verse 15. Ganito yung sinasabi. Kasi ang sinasabi kanina na kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Kasi ano raw? Bakit daw? Kasi upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay. So yun yung pagkukonek kanina. So kanina base sa account ni Moises na kung titingnan lang ang ahas ng tangso na itinaas ni Moises, hindi mamamatay ang mga natuklaw ng ahas. So sabi ni Jesus, gayon din naman. Kailangang itaas ang anak ng tao para magkaroon ng buhay. So bakit magkaroon ng buhay? Di ba? So bakit magkaroon ng buhay? Bakit magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi ang sabi dito, pagdating ng verse 16, sapagkat ito kung paano magkaroon ng buhay daw doon sa pagtaas sa anak ng tao, ganito ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito yung pagkakaiba doon kay Moises. Kasi dito sinasabi na kaya't kailangang itaas ang anak ng tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kasi yun yung pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Doon sa pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan, ibinigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ngayon, focus muna tayo dito sa 16. So pag sinabing sangkatauhan, ano bang ibig sabihin ng sangkatauhan? Itong daigdig na ito, tayo ang tinatawag na sangkatauhan. So, ano bang meron sa sangkatauhan? Mabuti or masama? So, ang iba, sinasabi nila sa sarili nila na, bakit ako masama? Wala naman akong ginagawang mga kabulastugan. Hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako magnanakaw. So, ano bang kasalanan ko ron? So, ganito lang din ang logic niyang kapatid kaibigan. According sa text, sa John 17, chapter 16, ganito po ang sinasabi, sapagkat ganda lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung itinuturing mo ang iyong sarili na matuwid ka, ang tanong, bakit kailangan pang ibigay ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak? Bakit sinasabi pa ng author dito upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kanino tayo sasampalataya? Sa kaisa-isang anak ng tao. Okay. So, sinong hindi mapapahamak? Ang mga sumasampalataya sa kanya. Ang tanong, lahat kaya sumasampalataya? Ang sagot, hindi. Bakit hindi? Sinasabi na po ng text Hindi sinasabi ng text nga ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang ang lahat ay sumasampalataya sa kanya. Hindi po ganon ang pagkasabi. Paano sinabi?
upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino man, yun lang po ang sinasabi. Meaning, hindi po lahat sumasampalataya sa ating Panginoon sa kaisa-isang anak ng Diyos. Paano ba ang pagsasampalataya ng tao sa kaisa-isang anak ng Diyos? According doon sa verse 14 kanina. So, kailangan din itaas ang anak ng tao. 'Di ba? Sinasabi doon. Ngayon, paano itaas? Ganito. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari ni Jesus pagkatapos ng ipako sa cross? 'Di ba? 'Di ba itinataas siya? Yun po yung ibig sabihin. Na katulad sa as na tangso na ginawa ni Moises, yun po yung pagkukumpara doon. Na kailangan din itaas ang anak ng tao upang ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon tayo dapat sasampalataya sa kamatayan ni Jesus sa krus at sa Kanyang muling pagkabuhay. Yun lang po. At sana po magustuhan ninyo ang video na ito. At kung gusto niyo pong mag-subscribe dyan, pindutin lamang po ninyo ang subscribe button kung gusto lang po ninyo. So maraming salamat po. Sa next video tayo muli ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat po o Diyos sa iyong mga salita na aming nababasa ugad at nabigyan namin, Panginoon, ng linaw. Nakuha po namin, Panginoon, ang ibig sabihin kung bakit ito sinasabi, o Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang magpapala ng bawat isa sa pamamagitan ng kanilang pakinig, Panginoon, sa kanilang panonood. Naway ang bawat puso nila, Panginoon, ay lalapit sa iyo, o Diyos, at mananalig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na mahabagin. Dahil sa iyong pag-ibig sa sangkatauhan ugad, ang iyong kaisa-isang anak ay ibinigay mo, Panginoon, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, o Diyos. Muli po, sa iyo po ang pinakamata sa kapurihan ng lahat ng karangalan. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Next video po. Bye-bye.